breaking news. Yan. Eto mga kaibigan, breaking news. Yan, dala. Hindi guys ha, hindi ko makita yung ah ito na, nakita ko na. Yan. So ito po yung una nating topic. Ang sabi po dito, Senator Bato. Hindi yan. Nicholas Kaufman, Dov Jacobs are withdrawing as defense counsels for former President Rodrigo Duterte in ICC case. Aba, so bakit kaya nagsisipag-withdraw na sila mga kaibigan, no? Baka dahil alam na nila na wala na silang pag-asa, no? Nag-withdraw na po sila bilang defense former President Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalam ko guys, nung mga ilang araw, few days no from now, ang nabasa ko ay nag-withdraw sila bilang lead counsel ni Duterte, no? So, pero ngayon, ang nakalagay dito, withdrawing as defense counsels for former President Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin nito guys, totally sila ay nag-withdraw na bilang defense counsel or abogado ni dating Pangulong Duterte. Kasi nung mga nakakaraang ilang araw, ang nabasa ko ay nagwi-withdraw lang sila bilang lead counsel no, ni Duterte. Pero ngayon po ay nakalagay dito, nagwi-withdraw na sila as defense counsel. Ibig sabihin, nagwi-withdraw na po sila bilang lawyer. So ayaw na po nilang mag-lawyer, no? Dito kay dating Pangulong Duterte. So ano bang ibig sabihin nito? Sumusuko na ba itong si Sina Kaufman? Kasi alam nila na wala na silang pag-asa. Hindi na nila kaya na ipagtanggol itong si dating Pangulong Duterte dahil yung kaso ni dating Pangulong Duterte ay talagang napakalakas, no? Napakalakas na kaso at imposible na ito ay kanilang maipanalo, no? So siguro para maalis din sila sa kahihiyan kasi siyempre mga kaibigan, kahihiyan mo yan kapag ikaw ay naging lead counsel o kaya ikaw ay nag-abogado, no? Pagkatapos hindi mo maipanalo, no? Kahihiyan mo yan. At saka kita mo naman ang binabayad no, ni Vice President Sara Duterte o ng mga Duterte. Ano yun? 150 million per month? O kita mo, napakalaki nun guys, no? Pagkatapos, ipapatalo mo lang ang kaso. So, siguro nakapag-isip na itong si Kaufman na baka mamaya, alam mo na, sisihin siya no, ng mga Pilipino na nagsusuporta pa rin sa mga Duterte, no, itong mga DDS. So, ang ginawa na lang siguro ni Kaufman, no, ay mag-withdraw na lang. Nang sa ganun ay hindi siya masisi dahil mukhang alam na ni Kaufman na wala po talagang pag-asa, no? Walang kapag-asa ang kaso ni dating Pangulong Duterte na maipanalo, no? Kaya siya ay nag-withdraw na lang. Yan. So guys, ano masasabi niyo sa ating unang live? Paki-comment nga po ang inyong sagot, no? Marami pong salamat, no? Paki-comment po. Okay, tingnan natin, sino pa ba dito? Wala pang bago, no? So guys, sa pangalawang topic po natin ay eto, Senator Bato. Naku, pinapa-aresto na ng ICC. Interpol na natanggap na ang arrest warrant. Naku mga kaibigan, eto na talaga totoong-totoo na, guys, no? Si Senator Bato de la Rosa ay pinapa-aresto na po ng ICC at natanggap na ang arrest warrant no ng Interpol, no? So mga kaibigan, eto na totoong-totoo na. So si Senator Bato de la Rosa ay tuluyan na magtatago. Kung noon nagtatago siya mga kaibigan, no, pero medyo nakikita pa siya no, ng ibang mga tao, nagpapakita pa siya doon sa kanyang mga kasamahan at minsan ay nakapagpirma pa. Pero ngayon mga kaibigan ay mas lalo yang magtatago, lalong-lalo na alam niya na eto na, natanggap na po ng Interpol ang ang war ah, ang ano ba nabubulig ako, ang arrest warrant or warrant of arrest.
Kaya mga kaibigan, lalo pong magtatago itong si Bato de la Rosa. At hindi lang yan si Bato guys, no? Sa mga darating pang araw ay magtatago na rin po dyan sila Bongo at yung iba pa, no? Na mga co-perpetrator, no? Ng kasong ito sa ICC, Crimes Against Humanity. So ngayon, si Bato de la Rosa ang talagang tagong-tago, pero sa mga susunod na araw ay magtatago na rin yan sila Bongo at yung iba pa na implicated dito sa kaso, no, ni PRRD. So yan mga kaibigan, no, wala na pong magiging kakampi, no, si Vice President Sara Duterte sa Senado at yung Duterte Block ay lalo na pong mababawasan. Paano na po ang kanyang impeachment, di ba? So sa ngayon nga mga kaibigan, konti na lang talaga yung kanyang kaalyado. How much more kapag nagsitago na talaga ng tuluyan itong Duterte Block na involved dito mga kaibigan sa crime against humanity. Yan sila Bongo, no guys? Sila Bongo, magtatago na rin yan, diba? So, yan mga kaibigan, ano masasabi niyo dito sa ating topic, no? Comment down your answer. Paki-comment po ang inyong sagot, no? So, comment niyo po guys. Yan. Tingin tayo dito ng, meron pa ba? Wala pa, no? Wala pang nagko-comment. Hindi pa lumalabas yung mga comment, no, guys, no? So, susunod po nating topic ay ito, news update. Release order kina Franco, Mabanta at 4 na iba pang respondent inilabas ng Pasig RTC Branch 167 matapos makapagpiyansa ng 120,000. Kaugnay ito ng reklamong robbery, extortion tungkol sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Naku, dapat itong mga ganito, dapat wala na dapat itong bail, no? Itong ganitong klaseng pangingikil, mga kaibigan, dapat ay baguhin, no, yung ating batas, no? Patungkol dito sa pangingikil. Dapat itong mga ganitong klaseng kaso ay wala na dapat bail dahil iba to, guys, no? Iba to. Pang ano to, galawang sindikato ito. Biruin mo, mangingikil ka, milyon-milyon yan, mga kaibigan, no? Paano na lang kung hindi nahuli? Paano na lang kung, halimbawa, si dating Speaker Martin Romualdez ay hindi nagsumbong? Paano na lang kung siya ay nagbayad, no? Dahil siya ay may kasalanan. Halimbawa may kasalanan siya, nagbayad na lang siya para hindi talaga siya, hindi ilabas yung video, no? Paano na lang yan? Ganyan ang magiging negosyo itong PGMM na to. Ganyan yung magiging negosyo nila at sila ay lalong yayaman ng yayaman. Mabuti na lang mga kaibigan at si dating Speaker Martin Romualdez ay nagsumbong kasi wala naman talaga siyang kasalanan. Kaya po siya nagsumbong. Dahil kung siya ay may kasalanan at kung alam niya na mayroon siyang video na tinatago na talagang magli-link sa kanya sa flood control mess na yan, ay nasisigurado ko guys, siya ay hindi makikipagtulungan sa NBI at siya ay magbabayad, no? Kaso, wala po kasing kasalanan talaga si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya po, siya ay nagsumbong sa NBI upang mahuli yung mga nangingikil sa kanya. Yan po mga kaibigan mo, ang malaking ebidensya na si dating Speaker Martin Romualdez ay wala pong kasalanan. Dahil kung may kasalanan yan, napitiyak po mga kaibigan, makikipag-cooperate siya at magbabayad na lang siya kaysa masira ang kanyang reputasyon. Pero dahil sa wala nga siyang kasalanan, kaya mas pinili po niya ang magsumbong sa NBI at para mahuli itong mga taon to na nag-i-extort sa kanya. Di ba? Yung mga vlogger dyan, no, na anti-Romualdez, no, yung mga vlogger dyan na anti-Romualdez, ito masasabi ko sa inyo, ha, bago kayo mag-anti-Romualdez, ha, tingnan nyo munang mabuti, no? Inyo munang suriin mabuti, ano ba si Martin Romualdez, magmula nung siya ay naging senador, magmula nung siya ay tumakbo sa pagkasenador, at magmula nung siya ay naging speaker, at magmula nung siya ay naging speaker, no, ni PBBM, tingnan nyo muna ano ba
yung background ni Martin Romualdez, tingnan niyo muna, antayin niyo muna kung talagang may kasalanan siya o wala, huwag niyo siyang huhusgahan, no? Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi merong iba dyan ang huhusga, no, kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero kung titingnan naman natin, guys, no, kung wala po si dating Speaker Martin Romualdez, matagal na po napa-impeach ang ating Pangulong si PBBM. Si Speaker Martin Romualdez po ang naging dahilan. Kaya matatag ang pagiging presidente ni PBBM dahil si Speaker Martin Romualdez, nandyan po siya sa Kongreso at talagang binabantayan po niya lahat po ng mga nagpapabagsak sa ating Pangulo. Binabantayan niya at talaga namang hindi niya hinahayaan na ito ay pabagsakin na lamang ng basta-basta. Kaya sa mga anti-Romualdez dyan, maghunus dili kayo, no? Ito masasabi ko sa inyo. Kita nyo? O, nakita nyo yung action ni dating Speaker Martin Romualdez. Nagsumbong sa NBI. Nakipagtulungan. Eh kung may kasalanan yan, aba, hindi yan makikipagtulungan. Di ba? Real talk lang tayo dito. Minsan, gamit-gamitin ang utak, ha? O, sasabihin nyo pa naman na kayo ay pro-PBBM, pro-admin, pero galit kayo kay Speaker Martin Romualdez. Hello, kung galit kayo kay Speaker Martin Romualdez, parang galit na rin kayo kay Imelda Marcos, no? Yun lang masasabi ko. Sorry. Yan. So mga kaibigan, ano masasabi nyo sa ating topic na yan? Paki-comment nyo ang inyong sagot, no? Ayan, kaugnay ng reklamong robbery, extortion tungkol sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mabuti na lang at sila ay nakapagpiyansa ng 120,000. Etong sina Franco Mabanta at yung iba pang mga respondent, no? Pinayagan sila ng RTC branch 167. Mabuti na lang dahil kung hindi ay talagang kulong sila dyan, no, mga kaibigan. So, ano masasabi nyo guys sa topic natin na to bago tayo pumunta sa next topic natin? Ano masasabi nyo dyan guys, no? Kakulango.